So, bali ang title natin is The Night of the Tempest. Kumbaga, yung gabi daw ng unos, na kung saan ay, ito nga ay, si Lord Jesus Christ, ito yung nangyari matapos yung, nagpakain sila ng 5,000 na tao. Nangyari to. After that, si Lord Jesus Christ, pinaalis niya na yung mga tao at binigyan niya na ng instruction. Yung kanyang mga disciple na, sabi nila, sumakay kayo sa boat, lumipat kayo sa kabila, doon tayo magkikita. Sabi ni Lord Jesus Christ. Then, si Lord Jesus Christ, hindi siya sumama kasi may iba siyang plano. Bakit siya din sumama doon? So, before we go further, sabi nga doon, it is amazing daw how life can go from smooth to rough. Yung buhay natin minsan napaka-smooth, pero hindi pa rin tayo exempted sa buhay na sasabihin nating rough, mauga, or bako-bako. Hindi natin laging sinasabi na, okay na ako kasi nalampasan ko ng lahat, kaya ko ng lahat, being a Christian. Sabihin mo na laging smooth, no, dadaan pa rin tayo sa rough na road. Diba? Sabi nga dito is, minsan natitest talaga. Sabihin mo wala ka ng problema. Talagang, you are focusing on Lord Jesus Christ, you are serving the Lord, but dumarating pa rin yung panahon na talagang susubukan tayo at ginagawa tayo ng paraan ng kaaway para tayo ay madistract at paano tayo pahihinain sa ating pananampalataya. Sabi nga dito, everything in life is daw fine. Sa marriage life is good. Everybody is happy. Masaya daw lahat. Making good in money. Making good in job. Life is good. Napakabuti ng magbuhay. And all of the sudden, wham, sabi nga, the storm comes in your life. It's been said that every life storms must come. Talagang dumarating talaga yung malakas na bagyo na kung saan talagang maaaring ikaw ay uugain nitong bagyo na to. Sabi nga, you might be in the storm, maaaring ngayon ay nasa malakas kayong bagyo. Pero of course, hindi nyo pinakikita na talagang kayo ngayon ay nag-struggle, meron kayong pinagdadaanan. You are in the storm. Maybe it is financially, maaaring namumroblema ngayon. Normally, which is always number one, ay namumroblema financially. That is a global na nagiging problema ng lahat. Kumbaga, normal na, di ba? Emotional, marital problems, kumbaga, baka ngayon, ang inyong marital status or yung inyong marital situation ay maaaring nauuga o niyayanig ng kung ano man or ano man yung mga problemang yan. Psychological or spiritual. Maaaring minsan, psychologically, gulong-gulo yung isip natin. Hindi tayo makapag-focus. Miski sabihin natin na gusto nating mag-focus lang, pero talagang pumapasok talaga o dinadaig tayo ng kaaway na baguhin yung isip natin. Diba? Mariting talaga yon. Miski sabihin mo na you are, minsan diba, pag nagpe-praise and worship, meron talagang time na hindi ako makapag-focus. Pinipilit kong mag-focus, pero may ibang pumapasok sa isip ko, which is I'm always, sinasabi ko, Lord, tulungan mo ako, alisin mo yung nagpapagulo sa isip ko because I'm here to worship you. Hindi ako para gambalain ako nitong kaaway na to, para guluhin yung isip ko at hindi ako makapag-worship sa'yo ng maayos. Diba? Dumarating yun, pero I'm really fighting for it. Ayokong mangyari yung mga ganung sitwasyon kasi this is happening only sometimes in our daily life. Minsan lang tayo, kayo nagagawa niyo bang mag-worship sa bahay araw-araw? Of course, no. Dito lang tayo magkakaroon ng pagkakataon para makapag-worship. That's why sometimes yung kaaway, gagawa siya ng way kung paano niya i-distract yung utak mo na huwag kang makapag-concentrate in worshiping God sa praise and worship. But, yun nga talaga is talagang kailangan mag-concentrate ka and focus. Lord, help me. At alisin mo yung gawa ng kaaway. At gusto kong ma-worship ka freely. Na i-appreciate ko na nandito ka sa harapan ko. Then that's the time, natutulungan ka ng Panginoon. Papasok yung Holy Spirit sa'yo at unti-unti magbabago yung nararamdaman mo.
Diba? Yun, that is also a part of storm. Spiritually, yung struggle natin. Even yung mga nasa bahay tayo or sa labas, minsan, pag nandito tayo sa church, okay tayo, okay yung ating spiritual. We are highly spirited and we are highly, talagang ang Holy Spirit nasa atin. Pero once we go out of the church, at nandun na naman tayo sa worldly situation, nadadaig pa rin tayo ng kaaway. Diba? So, that is a spiritual warfare. Maybe it is because of physical problem. Minsan, yung ibang tao, they are, kahit maraming ngayon, napag-uusapan din nga namin nung office mate ko. Meron siyang friend. She was diagnosed of cancer. Sabi niya, itong kaibigan ko na to, nakapag-asawa siya ng isang AFAM. Amerikano, bigay daw lahat yung gusto niya. Ibinigay lahat yung gusto niya. But at the end, marami siyang pera. At the end, namatay pa rin siya. Sinabi niya sa akin, lately lang yun nangyari. So sabi niya, talagang ang buhay is, ang tao is hindi lang tayo magiging masaya sa pera. Diba? Sometimes sabi natin, okay na ako pag marami akong pera. Noong mga panahon na naghihirap ka, nung binigyan ka na ni Lord ng maraming pera, parang wala pa rin, kulang pa rin, di ba? Parang iniisip natin, hindi pa rin tayo masaya. Meron ka ng lahat. Pero why is it something is missing? Meron pa rin hindi balance, hindi ka pa rin matutuwa, hindi ka pa rin nasasatisfied, meron ka pa rin hinahanap. Di ba? So, doon mo marirealize that hindi lang tayo nabubuhay, gawa lang ng pera. We are happy. Minsan masaya na tayo. Masaya tayo once na nasa puso natin si Lord Jesus Christ. Diba? Pag yung masaya tayo, miski yung pera natin o yung ating financial, kung anong meron tayo, masaya tayo. Miski sabihin mo, sapat-sapat lang. Pero we know we have a peaceful mind, we have a peaceful heart, at wala tayong kaaway, at tayo ay nakakatulog ng matiwasay. Diba? So that is a part of being sa physical problem and also for our emotional and our spiritual life. Sabi dito sa verse 22, so let's start. Sabi daw ay meron daw 5 assurance that we need to hang on as an anchor for our soul, yung angkla ng ating kaluluwa whenever we pass through the storm. Ito yung magiging angkla natin o ito yung magiging hahawakan natin every time na meron tayong nai-encounter na storm. Sabi dito sa verse 22, the first anchor will be the soul. Of the soul will be His providence. Ano daw ba yung providence? Ano yung providence? That is the protection of God. Yung unang angkla na kung saan magiging ang ating kaluluwa daw ay magiging makakalampas dito sa mga malalakas na unos na to is ito raw yung providence ng ating Panginoon. Ano yung providence? That is the protection of God. Yung pag-iingat sa atin ng Panginoon. Sabi nga sa verse 22, immediately Jesus made His disciple get into the boat. Sabi ni Lord Jesus Christ, pumunta na kayo sa, hindi naman siya ship boat siya. Parang bangka lang siya na malaki. Then sabi nga, bangka lang siya na, bangka siya, hindi siya ship. Sabi nga, and Jesus constrained His disciple as the king, as King James Version, constraints means He forced them to go to the boat. Maybe they really didn't want to go. Pero pinilit niyang pumunta sila sa boat. Why? Sabi pinilit niyang pumunta sila sa boat. Sabi niya, punta na kayo sa boat at hintayin niyo ako sa kabilang lugar at doon na tayo magkikita. Then sabi we don't want to go, sabi ng mga disciple. Ayaw namin, pero sabi nga, you have to go. Binigyan niya ng instruction na pumunta kayo, so you have to go on the boat and ride and see, and let us see, doon tayo magkikita sa Sea of Galilee. Now the question is, why did Jesus constrain? Ba't niya pinilit daw yung mga disciples niya to go into the boat? Diba? Bakit?
That means that this means that they would mean to encounter the storm at the midnight. Maaring iniisip si Lord Jesus Christ, iniisip nila na maaring mayroon na silang may encounter na malakas na bagyo. So sabi niya, punta na kayo. Number one, pero ang pinaka-main reason why He is telling them to go to the boat is, ang gusto talaga ni Lord Jesus Christ is mapag-isa muna siya. Ayaw niya sumama sa kanila, sabi niya, you go, at hintayin niyo ako doon. Why? Sabi ni Lord Jesus, I wanted to spend some time alone to pray. Gusto niyang mag-pray. Umakyat siya sa bundok, hindi niya isinama yung kanyang mga alagad. Then, he went on the mountain himself to pray. Now, in the evening, he came alone. He came alone there. So, Jesus wanted time to be alone. Gusto ng Panginoong Jesus na mag-isa siya para magdasal, to pray. Kumbaga, sinasabi sa atin is, we also has dito kung ating i-apply sa ating sarili. Sometimes we also need to be alone. Kailangan nating minsan mapag-isa tayo, di ba? Kailangan nating maghanap tayo ng lugar na kung saan kakausapin, meron tayong time para kausapin ang ating Panginoong Diyos. Hindi lang tayo laging, hindi lang laging friends, hindi lang laging gatherings, hindi lang laging group. Sometimes we need to find a place na kung saan kayo lang ng Panginoon ang mag-uusap. Minsan mag-usap kayo ng masisin na ng Panginoon. Bigyan mo siya ng time, bigyan mo siya ng place kung paano na magkaroon kayo ng heart-to-heart talk. And you will see na ang Panginoon ay magbibigay ng kasagutan at makakausap mo siya na kayong dalawa lang. So you need to spend time. Kaya nga si Lord Jesus Christ, sabi niya, susunod ako. May plano siya, hindi niya talagang planong sumama. Sabi niya, susunod ako. Why? Kasi may reason siya. His reason is what? Gusto niyang mapag-isa kasi gusto niyang mag-pray. Also Jesus prayed up in the mountain. And we also need to be alone, sabi nga raw, with God to pray so we can be prepared for the storm that will come. So kailangan, meaning to say, if we are praying to God and we are always, we are giving time to God, meaning to say, ang Panginoon ay andun yung time na ang Panginoon, binibigyan ka rin niya ng pagkakataon para ihanda mo ang sarili mo sa anumang darating na unos, di ba? Sa anumang darating na bagyo, that is the time. Makakapag-concentrate ka, God will give you a wisdom, at God give you a strength and give you na tamang pag-iisip kung paano mo bibigyan ng kalakasan yung sarili mo sa darating na panahon. Kasi you are talking to God. God is giving you the instruction, God is giving you the wisdom kung paano mo malalampasan ang lahat ng mga bagyo na darating sa buhay mo, di ba? So that's why that is also a big help for us. Kung tayo ay lagi lang tayo ay praying as a group, we are praying, we are just giving time na nandun lang yung time natin makapag-pray when we are in the church, or why not give time to pray alone? Bigyan mo ng pagkakataon na kayong dalawa ng Panginoon ang mag-usap, di ba? We have a praying time. Hindi ko lang alam sa inyo kung meron kayong praying time, but meron tayong oras talaga na tayo ay nagdadasal. Merong oras talaga na andon, na hinihintay tayo ng Panginoon sa oras na yon kasi laging yung oras na yon, yun yung praying time mo. Kasi ako, for example, ang praying time ko is sa umaga, bago ako pumasok. Nagbibigay ako ng oras at nauupo ako sa isang corner na kung saan doon ako nakikipag-usap sa Panginoon. Kasi yun yung unang bago ka lumabas ng bahay, you need to talk to God. Kausapin mo siya. Doon mo ilabas lahat, hingin mo ang lahat ng proteksyon, lahat ng pagpapasalamat, lahat ng paghingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Andun yung time na kung saan, yun yung time na hinihintay araw-araw, pag laging ganun ang ginagawa mo at ganung oras ka lagi nagpipray, you will see na mararamdaman mo na hinihintay ka ng Diyos kinabukasan sa oras na yon.
Diba? Hinihintay niya tayo sa mga oras na yon na mag-pray. Once na hindi ka nakapag-pray sa oras na yon, magkakaroon ka ng conviction. Ipapasok agad sa'yo ni Lord na hindi ka nag-pray ngayon. Ba't di ka nag-pray? Hinihintay kita. Diba? Minsan, nakapagbiyahe na tayo papunta sa office o sa trabaho natin, nakasakay na tayo sa sasakyan, may isip natin, ba't hindi ako nakapagdasal? Diba? Then that's the time medyo minsan nakakita ka ng aksidente. Naku, hindi ako nakapag-pray. Diba? Ibig sabihin, maaaring yung aksidente na to, ito mangyayari sa akin to. But if you pray, lagi kang ligtas sa aksidente. Lagi kang ligtas sa kapahamakan. Maging yung mga mahal natin sa buhay is they are safe. Diba? That's time. So that's why, wag nating pagdamutan ang ating Panginoon na magbigay tayo ng oras ng praying hour or praying time para sa Kanya. Diba? Umupo ka at mag-usap kayong dalawa. Hindi yung mabilis kang nagdadasal na parang akala mo lagi kang hinahabol ng 10 kabayo para matapos lang yung panalangin mo. No. Which is that is not an effective prayer. Hindi naririnig ng Panginoon yung ganong klase ng panalangin. Diba? Kailangan, tayo nga pag may kailangan tayo yung pag nagdadasal tayo talagang taimtim, inaabot ng oras, paghingi lang ng kailangan natin. Pero pag wala tayong kailangan, hindi tayo, nakakalimutan nating mag-pray. So that is not acceptable to our God, di ba? So let's pray. Kausapin natin siya araw-araw. Bigyan natin siya ng oras para makapagdasal. Then sabi nga dito, sa verse 21, so verse 20 to 21, babi, is, dito. Okay. And the second reason din though, it's why Jesus wanted the disciples to go to the boat is for their protection. He wanted to protect them in the movements of the people around. Diba? Kasi dito nga sa nangyari dito sa verse 20 to 21, na kung saan bago ang mga disipulo ay pumunta dun sa boat, ay dito nangyari yung pinakain nila yung 5,000 na katao. At at the end, nag-miracle sa Lord Jesus Christ na kung saan minultiply niya ang bread at ang mga fish, at ang fish. So, He wants to protect them to all the people, yung mga ganong kadaming tao. So, sabi ni Lord Jesus Christ, finush niya na yung mga disipulo niya na punta na kayo sa boat at doon tayo magkikita sa kabilang ibayo at hintayin niyo ako doon. Then, mabili na yan. So, Jesus actually protecting His disciples from the influence of the crowd. He knew that they were safer in the will of God than in the land out of the will of God in the crowd. Yun daw the safest place for us to be the safest place daw for us is to be in the will of God. Kung ating i-apply itong sinasabi that the disciples, Jesus protecting them from the crowd, at sinabi niya na pumunta kayo doon sa lumiban na kayo, sumakay na kayo ng boat. Meaning to say, He's protecting them also. So sabi nga dito, in the same way with us. The safest place for you to be is in the will of God. Sabi. Even in the storm, Jesus sent them out of the lake in the storm, but He had a purpose and plan purpose and plan because of this storm. Sabi, ganun din sa atin. Ang pinaka-safest place daw natin is in the will of God. Ang pinakaligtas daw na lugar para sa atin ay ang kalooban ng Diyos. Diba? Pag andun tayo sa kalooban ng Panginoon, that is the safest place kung saan andun ang pag-iingat ng Panginoon sa atin. Jesus forcefully sent them in the lake because he has a purpose and design. That was his providential plan. Jesus sent them into the storm
for the reason that many times God sends storms to us, He wants to protect us. Kung dumarating man daw yung malakas or malakas na bagyo or malakas na pagsubok sa buhay natin, ang ibig sabihin daw nun is God wants to protect us. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon, di ba? Kung dumating man yung malalakas na unos sa buhay natin, it doesn't mean na pababayaan na tayo ng Panginoon doon. No, it is because nangyayari yon kasi merong plano ang Panginoon sa buhay natin. Why? Yung plano niya na yon is what? Hindi niya tayo para pabayaan o para malugmok tayo doon sa madaking unos na yon sa buhay natin. Instead, what? Poprotektahan niya tayo at ililigtas niya tayo sa malakas na unos na yon. Kung ano man yung bagyo o kung ano man yung mga malaking problema sa buhay mo, hindi yan sasabihin ng Panginoon na forever kang naandyan. Hindi sasabihin ng Panginoon na forever kang magdudusa dyan. Doesn't mean na lagi ka na lang nandyan. Lagi ka na lang bang maghihirap? Lagi ka na lang bang nasasaktan? Lagi ka na lang bang malulungkot? Laging kakapusin? No. Ang gusto ng Panginoon, kaya nangyayari yan sa buhay natin, He allows it to happen kasi meron siyang magandang plano para sa atin, which is to protect us at ingatan niya tayo. At dadating yung time na malalaman natin there's the reason why nangyayari yung mga ganong pangyayari sa buhay natin. Then sabi nga rito is God wants us to be humble and dependent on Him. Ang gusto ng Panginoon, maging mapagkumbaba tayo. The more na tayo ay dumadanas ng unos or the more na tayo dumadanas ng kahirapan or bigat sa buhay natin, the more na tayo kailangan natin na magpakita ng humbleness. The more na kailangan natin magpakita ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Diba? The more na kailangan natin na tayo ay sumusunod sa Panginoon. Hindi yung not because na pag ikaw ay dumadaan sa malakas na unos o sa malakas na bagyo, hindi yun ang panahon para kalimutan mo ang Panginoon at hindi yung panahon para sisihin mo ang Panginoon sa mga nangyayari sa buhay mo. Diba? That is the time when you have to be strong, to obey and to be humble at magpakumbaba ka sa Panginoon sa Kanya, diba? Then, sabi nga dito sa Corinthians 2, 2 Corinthians 12, na kung saan, ito yung nangyari kay Paul, a thorn in his flesh, a messenger of Satan. Kung saan ay God allow Satan to buffer Paul in order to keep him humble. Diba? Dito si Paul is, ngunit ako'y magyayabang sa dami ng aking kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan mula sa Panginoon. Ako'y binigyan niya ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at sa gayoy hindi ako maging palalo. Diba? Yung pagiging humble daw natin is katulad ni Paul. Siguro si Paul, marami talaga siyang nare-receive or marami siyang nakikitang revelation. Talagang, extra revelation sa Panginoon. Then, sa sobrang siguro niyang nakakaranas siya ng ganon, is siguro naging masyado siyang na-overwhelmed. So, binigyan siya one time ni Lord, yun nga, is a thorn in his flesh. Pinahirapan siya by means of the flesh. Pero, sabi nga dito, yung nangyari sa kanya na yun yung nagbigay sa kanya na para maging mapagkumbaba siya at para maging humble at maging hindi palalo. Ganon din sa atin. Minsan is sa sobra siguro sabihin mo na blessed ka or sabihin mo lagi na ang Panginoon ay laging panig sa'yo. Pag sinabi ka ng mga friends mo na tinanong ko ng mga friends mo, kamusta ka? I am super blessed. Sasabihin mo is like, yung pagsasabi ng super blessed is parang binibigyan mo tinataas mo yung sarili mo, instead na ma-encourage mo
yung kausap mo na talagang blessed ako, nagagaling sa Panginoon. Instead of that, parang iniinggit mo pa yung tao na tinatanong ka kung kamusta ka, di ba? Meron ganun eh, like, parang ikaw lang yung blessed, siya hindi siya blessed. Parang ganun. Pag tinanong ka, kamusta ka? Blessed na blessed ako. Binibigay ng Panginoon lahat. Kumbaga, kulang lang sabihin mo, talagang ibinigay na ni Lord lahat sa akin. Hindi ako nagkukulang, marami akong pera. But, yung pag-aangkin mo ng ganun, andun hindi yung hindi siya humbleness eh. It is not the way of showing off your humbleness. It is showing lang na andun yung pagiging mayabang mo, di ba? So that is not, hindi yun masasabi natin na nagmumula sa Panginoon yung pagiging humble. Ina-acknowledge mo na ang nangyayari is because mabait ka or sabihin mo na wala akong ginagawang kasalanan. No, hindi mo kailangan ikaw ang magtaas ng sarili mo, di ba? Hindi mo kailangan na para ipamukha sa ibang tao na ako, wala akong ginagawang kasalanan. Kayo, hindi kayo blessed kasi makasalanan kayo. Di ba? Merong ganun eh. Merong ganung deal eh. Merong ganung approach. Ang ginagawa ng Panginoon is, binabawi niya. Di ba? Maaring niyang kuhanin or maaari ka niyang ulit paranasin yung mga bagay na naranasan mo noon. Nakalampas ka na dun eh. Pero, dumarating yung time na minsan is nasosobrahan ka sa pagiging sabihin mong I am super blessed. Na kung saan parang yung mga kasama mo hindi sila blessed, ikaw lang ang blessed. 'Di ba? Na kung minsan nakakasakit ka ng damdamin ng iba na hindi mo alam, na nakaka-offend ka na ng ibang tao kasi the way how you talk, the way how you praise God, na yung sarili mo, yung itinataas mo. Bagamat hindi mo direct na tinataas, pero pinaparamdam mo dun sa kausap mo na ikaw lang yung blessed, siya hindi blessed, di ba? Then that is the one, that is one of siguro let's focus on that na maging simple lang tayo. I mean, if you are really blessed, you don't need to na para ipangalandakan mo pa sa mga kausap mo at para sabihin mo na talagang binibigay. Ang tunay talagang Kristiyano na super blessed, tahimik lang siya, pero at inside her, andun yung desire niya rin na blessed siya, gusto niya rin makatulong sa kapwa niya, di ba? Kapwa niya rin, di ba? Not that hindi na para inggitin mo or para pasakitan mo yung mga taong kausap mo. Meaning to say, that blessings ay maaaring palitan ng Panginoon muli. Yung dati, kung ano yung dati mong, ibalik ka ulit sa dati, na para maranasan mo at para ma-realize mo how mo i-appreciate talaga yung super blessing na ibinibigay sa'yo ng Panginoon. Diba? So that's why, maging maingat din tayo sa mga ganong klase na ating mga actions. Diba? So, pararanasan katulad nga ni Paul, siguro super overwhelming siya. Siya talaga ay, godly siya eh. Siya ay, godly siya. Pero, yun nga, baka sa sobrang blessed niya is lumalampas siya. Then, that's the time God, again, let him to experience na magkaroon siya ng depekto, that's the time na marirealize mo to humble yourself, magiging humble ka ulit, magpapakumbaba ka, at ihingi ka ng kapatawaran sa Panginoon na hindi mo na siya ulit-uulitin. Diba? Pwede ulit tayong bumalik. Sabihin natin, Lord, sorry. Kung nagkurang ako doon sa part na yon, sorry po. At bigyan mo pa po ako na isa pa pong pagkakataon para makabawi ako at sa susunod, hindi ko na po i-take advantage o hindi ko na po gagamitin yung pagpapala para maka-discourage ako ng ibang tao sa paligid ko, di ba? Ang pagpapala is let us encourage. Encourage natin yung mga taong nasa paligid natin not to discourage the people around us, di ba? Huwag nating the more na nababless tayo, ipakita natin sa kanila, iparamdam natin sa kanila na kung ano yung nararanasan mong pagpapala is mararanasan din nila yun, di ba? Kung dating dumaan ka sa ganon at dumadaan siya ngayon sa ganong sitwasyon, iparamdam natin sa kanya
na darating yung panahon na malalampasan mo rin kung ano yung niraranasan mo ngayon, di ba? Hindi para i-discourage mo yung tao na hindi ka na makakaalis dyan kasi kabakasalanan ka, kasi kinukonvict mo siya na, kumbaga, instead of encouraging the person, you are discouraging him or her. So, let us be watchful for our words, for how the way we are conveying to our brothers and sisters kung paano mo sasasabi na ikaw ay super blessed. And let us not be a liar. Sometimes you are telling, you are telling that I am blessed. Oh, I'm super blessed. But it is not manifesting to you that you are blessed. So let us not be like an hypocrite. And instead of that, let us accept, tanggapin natin sa sarili natin na tayo ay may pinagdadaanan at darating yung time na malalampasan din natin yung ganong sitwasyon. Di ba? Let us not show that hindi mo dapat ikahiya or hindi mo dapat itago na para ma-praise ka lang ng ibang tao ay ipaparanas mo at ipaparamdam mo sa kanila na ikaw ay nakakaranas ng ganon. Which is, sometimes it is not showing. It is the reverse side na nangyayari. Di ba? Then, doon sa verse 23, the second reason why God lets the storm come into our lives is by His providence. Yung pangalawang dahilan kung bakit dumarating yung malakas na uno sa buhay natin is by His providence. By His perfections, sabi nga daw, for His perfection in our lives. It is God's to mature. It is the reason kung bakit dumarating yung uno sa buhay natin is hindi tayo para sabihin natin na maging perfect yung buhay natin. Hindi para sabihin mo na hindi naman tayo mga santo at hindi tayo sabihin mong mga banal na tao. Pero God wants us to be matured. Kailangang mag-matured tayo. Diba? Sabi nga dito, for His providence that perfections in our lives. Diba? It is for God. God wants us to be matured. The reason God lets us to suffer, come into our life is to perfect you. That doesn't matter. Doesn't mean that you'll never be a sin or be perfect. The word perfect in the New Testament means maturity. Diba? For God to grow us as a matured, He has allowed the storm to come into our lives. Jesus wanted them to grow in their lives and in the knowledge of who He is. Diba? Ang sinasabi niya, ang gusto ng Panginoon sa atin ay andun yung His perfection in our lives. Kumbaga, sa buhay natin kung ano yung nakikita natin, kung ano yung natututunan natin, kung ano si Lord Jesus Christ sa buhay natin. Pero it doesn't mean hindi ibig sabihin na para maging katulad ka talaga ni Lord Jesus Christ, di ba? Pero but you have to change your life na maging matured na Kristiyano ka. Di ba? Sinasabi mo that you are a Christian pero you are not a matured Christian. Ano yung matured Christian, di ba? Hindi yung tayo mga batang paslit o hindi na tayo yung mga bata na lagi tayong papaalalahanan. Miski alam natin na minsan mali, tinutuloy natin. Pero sasabihin mo, you are a Christian, you accepted Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. You accepted Jesus Christ sa buhay mo, pero hindi nakikita o hindi nagmamanifest sa buhay mo yung maturity. Diba? Minsan minsan nakakadismaya or minsan nakakalungkot na minsan napakatagal na natin Kristiyano. Sabihin natin na we are, how many long time in the church. Pero, sabi nga raw, kung sino daw yung nauuna, siya yung nauhuli. Kung sino yung mga nauhuli, siya yung nauuna. Diba? Ibig sabihin, kung sino yung mga naunang dumating, kung sino yung mga nahuling dumating, sila pa yung makikitaan mo ng maturity. Pero yung mga dati ng matagal na sa simbahan, na tumanda na tayo sa simbahan, makikita mo yung immaturity. Diba? So, which is, yun nga sinasabi, ang gusto ng Panginoon sa atin is, let us be a matured Christian.
Yun. That is one of the, isa sa mga kung bakit God send the storm. But pinadala ng Panginoon yung malakas na unos. Kung bakit binibigyan niya tayo ng minsan ng mga pagsubok. Why? To show at i-practice natin yung pagiging matured na Kristiyano. Then second thing, He wants us to grow in knowledge of who He is. Some of us, that is the greatest, some of the greatest time of growth in our life haven't been seen or studying the Word. Okay? And so, sabi nga dito, ako andito na kami ngayon sa posisyon namin as pastoral. Pero, nag-matured lang ako, siguro, hindi ko pa rin masasabi, sometimes nagiging immature din ako. But pinaglalabanan ko yung immaturity na yun. Kasi, when I learned the Word of God, nung nalaman ko ang salita ng Diyos, and I learned and understand, at nalaman ko ang Bible, that's the time na na-practice ko yung pagiging isang matured Kristiyano ko. Diba? Ginagamit ko kung ano yung mga natututunan ko ngayon, kung ano yung mga pinag-aaralan ko ngayon. And the third reason why we encounter the storm is correction, yung pagtatama ng Panginoon. His protection, He keep us away from being He keep us from humble. Perfection, He keeps us growing as maturity. And at the same time, yung correction. What does that mean? Ano daw ibig sabihin ng pagtatama? Minsan many times we are drifting away from God, so God will chase us. We use the words, minsan spank or pinapalo tayo ng Panginoon. But that kind of offensive word, it is not, is it not in the culture today? Yet God sometimes spank His children lovingly, purposely, intentionally, so He can grow and grow us and mature us in all chastening. So ibig sabihin, ang correction daw, minsan hinahayaan tayo ng Panginoon na madrift away. Ibig sabihin, pinapabayaan niya tayo na minsan pinababayaan or God, sige, lumayo ka. Minsan lumalayo tayo sa Panginoon. Pero patuloy pa rin niya tayong pinapaalalahanan. Kumbaga, minsan, patuloy natin ginagawa yung hindi dapat gawin. So, God let us experience or He spanked us. Minsan, pinapalo niya tayo. Yung pagpapalong yon, it doesn't mean para parusahan tayo. That spank, yung pagpapalong yon, that is just a way of gusto niya tayong mag-mature. Gusto niya tayong na-realize natin kung ano yung pagkakamali natin. Minsan sasabihin mo, ba't ako dumadanas ng ganito? Bakit ako pinahihirapan ng Panginoon? Ibig sabihin, hindi yun nangyayari sa'yo kasi para pahirapan ka ng Panginoon. Nangyayari yun para ma-realize mo, di ba? Yung pagkakamali mo at para ma-realize mo na ikaw ay para maging matured Christian ka. Kasi kung paulit-ulit mong ginagawa yung ganung pagkakamali, yun lang yung magiging yun lang doon ka lang lagi paulit-ulit mong ginagawa, paulit-ulit mo hinihingi ng kapatawaran, pero paulit-ulit mong ginagawa. So meaning to say, that is not a maturity. That is an immaturity. Diba? Hindi ka natututo kasi ibig sabihin, hindi ka nakikinig sa sinasabi sa iyo ng Diyos. Hindi mo pinapractice kung ano yung dapat at yung ano yung ayaw ng Panginoon. Kasi sinusuway mo pa rin siya inuulit at inuulit mo. Yung kumbaga, doon kanya lagi napapalo. Napapalo, it means nagbago ka, then again, inulit mo na naman. So again, papagalitan ka na naman ni Lord, papaluin ka na naman niya, then uulitin mo na naman. That is not showing of maturity of being a Christian. Para kang bata na paulit-ulit lang niyang pinagagalitan at paulit-ulit niyang pinapaalalahanan. Diba? Katulad din dito sa Hebrew 12:11, sabi ito, no chasing seems to be joyful for the present, but the painful. Nevertheless, afterwards, it yields peaceful fruits of righteousness to those who have been trained by it.
yielded to God's program. So, we don't fight the Lord, we yield to Him. His discipline is to be correct us when we have sinned. Sabi, while we're experiencing God's discipline, it is painful daw. Masakit yung disiplina ng Panginoon in the moment. But it is necessary kasi nasa proseso tayo para disiplinahin. But spiritually, natitrain tayo at nagkakaroon tayo ng peace, holiness, and right para baguhin yung buhay natin. Diba? Makaka-experience tayo na dinidisiplina tayo ng Panginoon. Minsan masakit yung pagdidisiplina, pero yun yung the way para na maging matured tayo. At para yun yung the way na paano tayo natin bibigyan ng peace o ng kapayapaan yung sarili natin, magiging holy. That mean na magiging santo ka, holy binabago mo at inaalis mo lahat yung mga sasama and right and finifix mo yung kung ano yung dapat baguhin sa buhay mo. Katulad nga nung kay Jonah, si Jonah yung alam niyo ba yung kwento tungkol dun sa balyena na si Jonah. Ilang beses siyang nagtago, ilang beses siyang iniwasan niya ang Panginoon kasi gusto ng Panginoon na i-preach niya yung gospel sa Nineveh. Pero si Jonah, ano ginawa niya? Umiwas siya ng umiwas. Ng paraan para hindi siya makita, para hindi niya gawin yon. Ang ginawa ng Panginoon is what? Nagpadala siya ng isang malaking balyena, yung malaking isda. Ang ginawa nitong whale is nilunok niya si Jonah. Ngayon si Jonah, para hindi na siya makaalpas ngayon sa loob ng malaking balyena, gawa ng nilunok na siya, pinadalan. So 3 araw siya nandoon, nag-stay, sabi niya. Hindi pa rin, pinagmamatigasan niya na hindi ko gagawin yung ipinag-uutos mo na I will preach the gospel. Pero nung bandang huli, nung talagang hindi na siya, nandun na siya, sabi niya, nung bandang huli, sumuko rin siya sa Panginoon, at sabi niya, God, save me. I'm sorry, sabi niya ganon. I will go to Nineveh and pupunta ako sa Nineveh at ilabas mo ako dito. Susunod ako sa kagustuhan mo and I will preach the gospel. Ganon, di ba? So, ibig sabihin, ganon din tayo. The more na may pinagagawa sa atin ng Panginoon at tayo ay umiiwas at marami tayong dahilan, marami tayong pwede naman nating gawin pero katulad lang for the church, 'di ba? Maraming kailangan sa simbahan na manggagawa. Pero kakaunti at bilang sa kamay, yung talagang andun yung kanilang puso para makagawa o makapag-serve sa church. So, meaning to say, siguro ilang beses ka nang tinatawag ni Lord, pero lagi mo sinasabi, hindi pa ako para dyan. Diba? Sabi ni Lord, pwede kang mag-serve dito sa ministry na to, pero sinasabi mo, no, hindi pa ako ready dyan. Ito na, ino-offer na. There is a meron tayong pastoral study, meron tayong pastoral, yan na nga, pinag-aaralan natin, which is free. Binigyan na tayo ng pagkakataon. Pero, andun pa rin yung refusal ng iba na hindi pa raw time or wala silang panahon sa ganung mga gagawain. Hindi lang sa mga ganung gawain. For sometimes is, we have a Bible study. Mag-spend lang tayo ng sometimes ng ilang oras o isang oras. Punta tayo sa church, alam naman natin kung anong araw. So, but sometimes sasabihin natin, busy, marami tayong ginagawa, or meron tayong part-time. So, hindi pa rin yung calling ni Lord, hindi pa rin natin sinasagot. Kailan natin sasagutin o kailan tayo magko-comply sa tawag ng Panginoon sa atin? Kailan yon? Kung kailan wala ng pagkakataon para magawa nyo. Matagal na tayong tinatawag. Kailan tayo when we will be complying to the call of God. Na kailangan maraming manggagawang kailangan ng simbahan. Pero ngayon, papaunti ng papaunti. Ngayon nga is pinagtsatsagaan at makikita mo bilang sa kamay yung manggagawa na talagang devoted to work.
why don't we, why don't we ask ourselves kung saan ba talaga para tayo, di ba? Sa ating gawain sa church. Hindi lang sasabihin mo, I will be just simply attendees. Attendees ka lang. Sabihin mo na lagi ako uma-attend naman, sumasaba ako, pumupunta ako at uma-attend ako sa service. Nakikinig ako ng salita ng Diyos. Then after that, sometimes you have to, hindi mo alam na meron kang isang calling or pwede ka dito sa ministeryong ito, di ba? So let's help each other sa ating church to help na malaman mo kung saan ka pwedeng makapag-serve at pwede kang makatulong sa ating simbahan, di ba? Kaya, if meron talagang calling, huwag mo sasabing wala kang calling. There is a calling. Merong tawag, meron kang assignment. Pero, hindi mo pa tinatanggap. Kasi, siguro, meron ka pang priority, hindi yung gawain sa simbahan. Pero, yun nga, we hope na sana is madagdagan yung ating manggagawa, andun yung pagtsatsaga na tayo ay tulong-tulong para maging pasiglahin ang lahat ng ministry ng ating church. Then, sabi nga dito, protection ng. Then, the third one, ang second is, anchor daw is the prayer. Dito sa verse 23 to 24, yan, and when he had sent the multitudes away, nandun pa lang tayo sa 23 to 24, bibilisan ko na po. There is 5,000 who went into the mountain by himself to pray. That his prayer now he's praying when evening came, here's our nighttime scene. He was alone there in the boat, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. So, ang pangalawang ating anchor para yung ating soul is maging strong sa unos is prayer, his prayer. Diba? We saw that si Lord Jesus Christ he prayed. Di ba, iniwan niya, naghiwalay sila. Sabi niya, hindi siya sumama dun sa boat. Kasi saan siya nagpunta? He went to the mountain para mag-pray. Then, he could see in his eyes that para mag-pray. So, praying for who? Praying for us. Ipinagdarasal niya tayo. Ipinagdarasal niya yung kanyang mga disipulo. Hindi niya pinagdarasal yung sarili niya. Ang pinagdarasal ni Lord Jesus Christ ay tayo. Diba? Sabi niya, He knows us, that He hasn't forgotten us. The natural response to the storm is to say, God, where are you? God, have you forgotten me? God, do you know me? What's going on? And we need to realize that He sees, He knows, and He is praying. Diba? Minsan, lagi mong tinatanong, Lord, parang minsan, andun yung emptiness. Sabi mo, Panginoon, nasan ka? Lord, kumbaga, hinahanap mo ang Panginoon, where are you? Sabi, nakalimutan mo na ba ako? Sabi mo, minsan is, nararamdaman mo yun, parang wala sa iyo yung presensya ng Panginoon. But, we didn't realize na si Lord Jesus Christ andun sa heaven. Hindi siya doon para mag-relax doon. Andun siya para ipagdasal tayo. Diba? Pinagdarasal niya ang bawat isa sa atin. Hindi lang siya doon para sabihin mo na tinitingnan niya lang tayo, but He is praying for us. Kung ano yung dinadanas natin dito, hindi siya bulag para hindi niya makita kung ano yung dinadanas natin. Si Lord, ipinagdarasal niya rin tayo sa lahat na nangyayari sa buhay natin ngayon dito sa mundong ito. Diba? Sabi nga, maging dun daw sa Matthew 6:26, it says that He feeds the birds, He takes care of them, and He takes care of them, na kung saan, yung birds nga, yung mga ibon nga, inalagaan niya or mayroon siyang malasakit. Tayo pa kaya na kanyang nilalang, na tayo pa kaya yung creation niya, na hindi niya tayo bibigyan ng importansya. Kaya, let us think that
Minsan inisip natin, hindi ba tayo nakikita? Hindi ba tayo naririnig ng Panginoon? Hindi ba nararamdaman ng Panginoon yung ating struggle, yung ating paghihirap? No. Nakikita tayo ni Lord Jesus Christ and He is praying for us. Nakikita niya ang bawat puso ng bawat isa. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan natin. So let us not think na tayo ay nakalimutan o pinabayaan na ng ating Panginoon Diyos. So, I believe that Jesus is praying for Himself to the Father. Pinagdarasal niya ang kanyang sarili sa ating Ama. And He is praying for His disciple. And that He strengthened. And that they will be strengthened and helped. And today, He is praying for us. Hindi tayo iniiwan ng ating Panginoong Diyos. Nagdadasal siya sa sarili niya para sa ating Diyos Ama. Pinagdarasal niya ang kanyang mga disipulo at the same time. Pinagdarasal din tayo ni Lord Jesus Christ. Huwag nating kalimutan na tayo ay kailanman ay sabihin natin hindi tayo nakikita ni Lord. Nakikita niya ang lahat ng ating pinagdaraanan kung ano man yung unos na yan. We learn that whether is hidden from us is not hidden from God. This is something that we forgot. We look ahead and encouraged with the hope of heaven. We should do that. We look back and remember in the Calvary, Jesus died for us. We were encouraged by that. But when we need to look up, remember that Jesus in heaven. Kailangan kung tayo ay iPhone 15 Pro Max charging. sa langit, tandaan natin si Lord Jesus Christ is nasa heaven. And He sees me. Nakikita niya tayo. And He knows. He is praying for me. At alam natin na pinagdarasal niya ako. Diba? And when you think that no one knows, no one cares, no one's praying for you, no, for your storm. Hindi, huwag mo isipin na walang dumadami sa iyo sa mga pinagdaraanan mo. No, don't think about that. Isipin mo na andyan si Lord Jesus Christ para na lagi kang ipinagdarasal na makalampas ka sa lahat ng unos na pinagdaraanan mo. Diba? Then after sa 25, the third anchor of the soul is that when we are buffering, the storm and buffeted by the waves, He will come to me. Now in the fourth watch of night, 3 to 6, the Romans divided the night for the 4 watches. I'm fast asleep at the time and darkness become dawn. So sa verse 25, Jesus went to them and walked to the sea. Yan na yung 25. Nung naglakad na si Lord Jesus Christ, He went to them walking to the sea. This is a miracle indicated that His divine sovereignty over the nature. Jesus is the Son of God, sa verse 26. And when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled. Diba? Nung nakita ng mga disciple na si Lord Jesus Christ ay naglalakad na sa ibabaw ng tubig, ano nangyari? Natakot sila, na-freak out sila. Parang sabi nila, it is a ghost. Multo raw si Lord Jesus Christ. Kasi nga, sino ba naman yung tao na makita mo na naglalakad sa ibabaw ng tubig, di ba? Ikaw nga maglakad ka, subukan mo maglakad sa ibabaw ng tubig, kundi lumubog ka, di ba? Pero si Lord Jesus Christ, nakalutang siya at nakaangat yung kanyang paa doon sa ibabaw daw ng tubig. So sabi nila, He is a ghost. And they cried out for fear. Natakot sila. And when they are afraid, it is an evident sign that they were not trusting God. Nung natakot sila, ibig sabihin, they are not trusting God. Andun yung fear mo. Sa buhay din natin, di ba? Pag tayo ay dumanas ng takot, natakot tayo, talagang, minsan na talaga natatakot tayo. Meron tayong talaga na, yung fear is hindi natin na-overcome. Minsan nakakalimutan natin, yung pagtitiwala natin sa Panginoon is nagiging weak. Pero, again, let's go back. Focus at isipin natin na merong Diyos na ating pinagkakatiwalaan. Siya yung Diyos na kailanman na hindi tayo pababayaan, di ba? Kasi minsan mas nananaig yung takot kasi pag talagang yung meron ka talaga, yung nervous mo, pag nakakalimutan mo na kaagad na meron palang Diyos na nandiyan na binabantayan ka, di ba? Yung kunyari, ngayon wala tayong nararanasan ngayon, pero mamaya pag nakakarinig ka dyan ng bomba, siguro yung isip mo hindi na sa Lord eh. Ninervyusin ka na. Ninervyusin ka na kung ano-ano na iniisip mo, hindi na kaagad na wala na kaagad ng focus mo eh. Ako minsan pag ganun sabi ko, bakit ko nga ba kailangan matakot? Andiyan si Lord.
Puprotektahan niya ako kasi ano ba yung ating laging pinag-aaralan, lagi nating ipinoproclaim ng ating Diyos ay buhay. Pero ba't kailangan tayo matakot? Kailanman hindi tayo pababayaan ng ating Diyos, di ba? Poprotektahan niya tayo. Kaya inaalis ko yun sa isip ko eh. Ayoko na matatakot ako kasi yung fear that is showing that you are not trusting God. Hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kaya yun, binabawi ko yun. Minsan ayaw kong ipakita kay Lord or ayaw kong ipangkam kay Lord na yun nga, maunahan ako ng gano'n. Kaya ang gagawin ko na lang is, of course, pray. Sabi mo, Lord, save us. Alam ko hindi mo kami pababayaan. Doon natin gagamitin yung ating pananampalataya, especially na dumadanas tayo ng ganong klase ng yung katotohanan, yun na yung realidad ng buhay, di ba? Yung gera, andyan na yung sa harapan mo na nangyayari na. Hindi lang yung dati pinagdarasan mo lang na sana mawala, wag na pong magkagera, wag na po. Pero andyan na yung realidad talaga eh. Reality is in front of you, nangyayari sa buhay mo. Anong gagawin mo? Doon mo ngayon pairalin kung ano yung pinag-aralan mo, kung ano yung pananampalataya mo sa Panginoon. And you will know na meron kang Diyos na buhay na kailanman. He is a sovereign God. Hindi siya sinungaling na Diyos. Kaya lahat ng sinabi niya, hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo mababayaan. Diba? Maniwala tayo na ang ating Diyos ay buhay. Diba? Doon natin gamitin yung ating laging sinasabi that I have a sovereign God. Hindi sinungaling ang Diyos ko. Lahat ng sinabi ng Diyos ay totoo. Kaya minsan pag medyo nakakaramdam ng gano'n, balik ulit kay Lord. Lord, sorry. Alam ko, andyan ka para protektahan kami. Amen. Then when we are afraid, that is an evident nga raw that we are not trusting God. But immediately Jesus spoke to them saying, be good. Sabi ganun. Yung natatakot na sila. Sabi, be a good cheer, or literally, take courage. Maging matapang kayo. And sabi niya, and he said, it is I. Sabi niya, ako to. Sabi niya doon sa mga disipulo niya. And you can use the word I am. Do not be afraid. Ako to. Sabi ganun. Ba't kayo natatakot? Sabi ni Lord Jesus Christ. Di ba? And another parallel words, Jesus came, ito nga, is, wait for then dito, and the fact Jesus coming to the disciples are interesting. Dun sa verse 25, He came during the darkest hour of the night and on the fourth watch. Man's extremity is God's opportunity. Dumating siya nung mga panahon, si Lord Jesus Christ, He came in the darkest hour of the night. Dumating siya doon, in the fourth watch. Sabi nga raw dito, ang sukdulan daw na kahinaan ng tao, ay ang pagkakataon ng Diyos. Doon, yun yung chance ng Panginoon. Kung lalo kang nanghihina, yun ang pagkakataon ng Panginoon para palakasin ka. Diba? The more na nakikita ka ng Panginoon na nanghihina ka, yun yung pagkakataon na para tulungan ka niya. Diba? So sabi nga dito, often God will let you to exhaust your strength, your resources, your intellect, and completely come to the end of yourself before He shows you up. Magpagagawin ng Panginoon, talagang makakaranas ka ng sukdulan na kung saan maaaring yung exhausted ka na pagod ka na dumadanas ka doon sa malakas na unos na yon o sa bagyo na yon. Minsan itinitira, minsan is naapektuhan, minsan misking resources, yung pinagkakabuhayan. Minsan, di ba, nalugi ang negosyo. Na kumbaga, yun maaaring talagang magpabagsak sa'yo. Na maaaring yun yung maging kahinaan mo. Yun yung maaaring pinakamalakas na bagyong dumating sa buhay mo. Yung bumagsak ang negosyo mo. Yun yung pinagkukuhanan ng pangkabuhayan ng pamilya, di ba? Na nalugi. At maraming taong umaasa. Siguro, pag hindi ka, wala ka sa presensya ng Panginoon, maaaring iba yung maiisip mo, di ba? Yung iba nagpapakamatay. Kasi, para matakasan yung problema, di ba? Yung iba naman, sabi nga nila, your intellect can completely come to the end of yourself before He shows up.
Sa suktulan na talagang makakaranas ka na halos mawalan ka na ng tamang ulirat, that's the time na magpapakita sa iyo ang Panginoon. Diba? That's the time na ipararamdam sa iyo ng Panginoon na andyan siya, na merong Diyos na nandiyan na nakatingin sa iyo. Diba? Let us be, before, it is the best place you could ever come. To hit the bottom so that you look up and come to the end of yourself and you will say, Jesus, I need you. Jesus, help me. Jesus actually came to the darkest hour of our life. Diba? Sa panahon na tayo ay dumadanas na tayo sa ganung lakas ng bagyo sa buhay natin, yun na siguro yung pinakamalakas na bagyo dumating sa buhay mo. Minsan yung, kumbaga, nawalan ka ng mahal sa buhay. Na dati, hindi mo naranasan na mawalan ka ng magulang, namatay yung nanay mo. Hindi mo kalain na yun yung pinaka-darkest na nangyari sa buhay mo, yung pinakamalakas na unos, o yun na sinasabi, nawalan ka ng trabaho, na yung trabaho mo, na yan yung, yan ang dyan umaasa lahat. Nawalan ka ng maayos na negosyo, na kung saan marami ding umaasa. Then, anong kailangan natin? Kailangan ba natin na, that's the time kailangan tayo maging malakas, di ba? Ano nga sabi? That's the time we need to call more on Jesus. Jesus, I need you. Jesus, help me. Tulungan mo ako. Doon kasi yung mga part, alam ni Lord, kung saan yung pinaka-weakest part natin. Doon natin masusubukan na once na tinawagan mo lang, Lord, tulungan mo ako. Lord, hindi ko kaya. Lord, I surrender everything to you. Makikita mo na nandoon ang ating Panginoon na para tulungan ka. Diba? Hindi para, yun dun masusubukan talaga ni Lord. Gustong-gusto niyan makikita ka dun sa weakest part mo. Sa pinaka, lubog na yung lumubog ka na, kumbaga sa tubig, wala na. Pero, dun mo makikita na, once na tumawag ka lang sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya. Lord, I surrender everything to you. Makikita mo, ibibigay ni Lord yung kagaangan na hinihingi mo. Diba? Andun yung mararamdaman mo na lang na wala na, hindi ka na natatakot, wala na yung fear. Wala na yung wala na yung fear mo, wala na yung lungkot mo. Wala na yung dating nawawalan ka ng pag-asa, kundi papalitan ng Panginoon ng kapayapaan at pag-asa yan lahat. Diba? Just surrender and call Jesus Christ. Lord Jesus, kailangan kita. Hindi ko kaya. Diba? Katulad nito nga, diba, katulad ni Peter. Nung nung lulubog na siya, then that's the time, diba, sabi niya, Lord, help me. Tulungan mo ko. Anong ginawa ni Lord Jesus Christ? Inabot niya kagad yung kamay niya. Ganun din tayo. Huwag nating isipin na hindi iaabot ni Lord Jesus Christ yung kamay niya. Andyan yan lagi, naghihintay. Tawagin lang natin siya. I-surrender lang natin kung ano yung kabigatan sa buhay natin, di ba? Huwag lang natin isipin na kaya ko to. Lagi mo sinasabi, kaya ko to, malalampasan ko to. But, without the presence of Lord Jesus Christ, hindi natin kaya. Hindi natin kaya at ito ay napakabigat sa buhay natin, di ba? And this is the passage that 3 times saying immediately, God's timing is perfect time. It is not, yung araw, God's timing daw is, ang God's timing daw, it is the perfect time. Siguro, ngayon, dumadanas ka pa ngayon ng kabigatan, dumadanas ka pa ng napakalakas na unos sa buhay mo. Pero huwag mong isipin na yung unos na yan is hindi huhupa yan. Huhupa yan sa tamang panahon. God's perfect time, mararamdaman mo. Unti-unti, bumabalik na sa dati yung maayos at hinihingi mong maayos na buhay. By God's perfect time. Mag-pray lang tayo, Lord, I surrender everything, hindi ko na kaya. Then you will see kung paano pagagaangin lahat ng Panginoon. Diba? Huwag mong sabihin na kaya mo. Huwag mong maging humble ka, magpakababang loob ka. Dadanas ka man ng kahirapan, pero nasa proseso. Nasa proseso na magdadanas ka, pero unti-unti. Tandaan mo, lahat ng bagay na yan ay mariresolve. Ang lahat ng bagay at lahat tayo ay makakaranas din ng kapayapaan, ng kaginhawahan, ng freedom sa kung ano man yung kabigatan na meron tayo. Diba? God many times allows us to come to an end of our rope
Sabi nga, you try to fix your marriage. Pinilit mong i-fix yung marriage mo. You are trying trying to work on your problems, but at the end, hindi mo kaya. At sinasabi mo na, kailangan mo na talagang tawagin na, sabihin mo, Lord, I surrender. Hindi ko kaya. Ikaw nang bahala. Diba? Hindi natin kailangan na, sige, kaya ko to, kaya ko solving to, akong gagawa nito. No. Makikita, kailangan, lagi nating i-accept, lagi nating i-admit sa sarili natin na without God, hindi natin kayang gawin. Diba? Without God, hindi natin ma-resolve ang problema. Sa tulong ng Panginoon, ang lahat ang lahat ng ito ay magiging magaang. Yung bagyo dati, sisikat din yung araw. Diba? Yung bagyo dati na napakalakas, makikita mo, andyan na yung araw. Nasisinagang ka na. Ibig sabihin, it is a bright day. Diba? Hindi na siya bagyo, bright day na siya. Maganda na yung araw. Ibig sabihin, maliwanag na ang lahat. Ibig sabihin, sinagot na ng Panginoon kung ano man yung mga hinihingi mo, na kung ano man yung pinagdaanan mo. Sinagot na ng Panginoon at ang lahat ng ito ay, everything is solved. Diba? So, let's give it to God. Then, dito sa, malapit na po tayo matapos. Then, sa verse 27, immediately Jesus spoke to them saying, be of good cheer. It is I. He used the phrase I, meaning to say I am, that the same name that God gave Himself to Moses. He told Moses, "You shall say I am. He sent me to you." He is claimed to be Jehovah or Yahweh. He's claiming to be God. So I'm saying, it is I am. Diba? Sabi niya, ako to. Sabi nga ng mga disipulo, it is a ghost. Pero sabi ni Lord Jesus Christ, ako to. It is me. It is I am. Si Lord Jesus Christ. He also said, do not be afraid. God can take away your fear right now. Your fear from wag daw tayong matakot sa mga oras na to. Kaya daw alisin ng Panginoon ang lahat ng takot natin. Takot natin saan? So, fear of death, fear of sorrow, fear of suffering. Ang lahat ng mga nararanasan mo na fear, mawawala. That is, sinabi niya nga, do not be afraid. Jesus is the answer. He can actually help you to live the life free of fear. Little faith can bring your soul to heaven, but trusting God. But lot of faith will bring you heaven to your soul. But now, it is the storm of your life. So we need to grow in our faith. He's telling them that He will be with them. So do not be afraid. Diba? Sabi ni Lord Jesus Christ, huwag kayong matakot. Ako'y nasa inyo. So, so whether you are in the darkness or distance, God is with you. You will not may sense Him, but He promised He will never leave you nor forsake you. Yun yung sabi sa Isaiah 43:2. When you pass through the waters, I will be with you. So we have His presence, He comes to us. The fourth anchor daw is yung His purpose. He helped me to grow through the time. Okay. And it is that the Lord does not the Lord does it to us. He speaks to us through the Word. When you are going through the storm, you hear the Word of God, the clear voice of God. So pag tayo daw ay dumadaan sa malakas na unos or bagyo, we are hearing the Word of God. Lord, it is, sabi nga ni Lord, Lord, if it is you, command me to come to you and on the water. So He said, come. Sinabi niya kay Peter, sabi ni Peter, di ba, sabi niya, Lord, kung talagang ikaw yan, ba't hindi mo ako ayayahan na pumunta ako sa iyo sa tubig? And when Peter had come down to the boat, he walked to the water and he go to Jesus. Nung bumaba si Peter, sabi niya, kung talagang, Lord, kung ikaw talaga yan, ba't hindi mo ako ayayahan na pumunta ako dyan sa iyo sa tubig? Kasi di ba si Lord Jesus Christ, He is standing already on the water. But when he saw Jesus, and when he saw the wind, nung papunta na si Peter,
kay Jesus Christ kasi nga nakaano sa tubig. Sabi niya, when Peter, but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink and cried, saying, here's his prayer, sabi niya, Lord Jesus, save me. So, meaning to say, naniniwala siya na yun si Lord Jesus Christ, yung nasa babaw ng tubig. Pero, nung nakita niya na yung malakas na unos is papalapit na sa kanya at siya ay lulubog, bigla siyang natakot, diba? Yun nga yung, kumbaga sabi is, immediately sabi niya, Lord, save me. Umingi kaagad siya ng tulong kay Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, parang doon sa pating yon, humina yung trust niya. Nag-focus siya dun hindi siya nag-focus kay Lord Jesus Christ, nag-focus siya sa storm, sa bagyo. Natakot siya dun sa malakas na hangin, na maaaring, yun nga, nung malakas na hangin, and lumubog siya. So, meaning to say, he cried and saying, Jesus, Lord Jesus, save me. And immediately, Jesus stretched his hand and caught him and said to him, Oh, you little faith, why did you doubt? Sabi niya, ikaw, sabi gano'n na, bakit ikaw na napakaliit ang pananampalataya mo, bakit ka nagkaroon ng alinlangan? Diba? Nung sinabi ni Lord Jesus Christ na alika, lumapit ka. Nung pinalapit siya ni Lord Jesus Christ, nung nakita lang niya na malakas na yung unos, biglang dumubog siya. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, Oh, you little faith. Sabi gano'n, ikaw na maliit na pananampalataya, bakit ka nagduda? Bakit ka nagkaroon ng alinlangan? Basta tinawag kita, ibig sabihin, magtiwala ka sa akin na hindi ka lulubog, diba? Pero hindi ka nag-focus kay Lord Jesus Christ, nag-focus ka doon sa malakas na kumbaga sa buhay natin. Sinabi ni Lord Jesus Christ, come to me and I will give you rest. Bibigyan kita ng kapayapaan. Pero, okay, naniniwala ka. Pero nung nakita mo na napakalakas ng bagyo, napakalaki ng problema, parang nangyari, nag-focus ka sa problema na biglang nawala yung focus mo, na kung saan, yun nga sabi ni Lord, lumubog ka, nawala yung focus mo kay Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, kung nagtitiwala ka o nagtatrust ka kay Lord Jesus Christ, sinabi niya nga, come to me and I will give you rest. Para hindi pabayaan kita. Pero, once na yung focus mo is napaling sa problema mo, ibig sabihin yun, talagang lulubog ka. Pero once you concentrate at nag-focus ka direct kay Lord Jesus Christ, makikita mo, makakatawid ka doon sa unos pinagdadaanan mo. Diba? Malalampasan mo yun. Pero minsan, sabi nga dito, let us focus, sabi, it took faith to step out of the boat, diba? Faith is that, faith is that he heard Jesus' voice. Narinig niya yung boses ni Lord Jesus Christ. We obey His command, he become doers of the word. And he sets his eyes on Jesus and he walked on the water. So, kailangan nga, sabi nga dito, is you have to focus on Jesus. Diba? Yung pananampalataya mo kay Lord Jesus Christ, i-focus mo, wag kang magpapadala dun sa nakikita mong nasa kapaligiran mo na unos. Focus ka lang. Pero once na-distract ka at nagpadala ka dun sa nararanasan mo or kung ano man yung kabigatan mo, pag nagpadala ka dun, at nagdawala yung tiwala mo sa Panginoon, for sure, hindi magkakaroon ng kasagutan at maaaring yun yung magiging kadahilanan para mag-sink ka, para lumubog ka. The same way the same way nga kay Peter, na sinabi nga ni Jesus, come to me, sabi niya ganun. Lumapit ka sa akin, lumapit ka. Papunta na si Peter, pero na-distract siya sa lakas ng bagyo, sa lakas ng hangin. Ano nangyari? Lumubog siya. Pero siguro, kung nag-concentrate siya at nagtiwala siya kay Lord Jesus Christ, maaaring nakatawid siya sa tubig. Diba? Ganon din tayo. Huwag natin, dumarating talaga yung mga time na nawawala tayo sa focus. Pero, once we stick, or andun lang tayo, kay Lord Jesus Christ lang tayo nakafocus na andun yung kasagutan, makikita natin, na makakatawid tayo dun sa malalim na tubig, yung na maaaring kalubugan natin, diba? We can walk straight in the straight path. Then,
sabi nga dito, sa verse 30, Peter's faith began to falter. Nag-atubili o nag-hesitant or humina. Often hours as well, Peter looked at the wind and waves, and the waves that were boisterous and became fearful and began to sink. This is a simple message that we often forget to bears repeating. Don't take your eyes off Jesus. Don't look at the circumstances, and always keep your eyes on Jesus. You look on your problems, your weaknesses, your bank account, your wallet, you will get depressed. Diba? You look on the mirror, pag nakita mo yung sarili mo, baka mas lalo kang madidepress. You look at your husband, your wife, your kids, then when the kids, so pag doon tayo nag-focus or doon tayo tumikin sa kahinaan natin at doon tayo nagbigay ng panahon doon sa mga bagay na yon, yung mga kahinaan natin, mas lalo doon tayo lalong makakaranas ng depression, diba? So sabi nga dito, don't take your eyes off Jesus. Huwag niyong aalisin yung mata niyo kay Lord Jesus Christ. Kay Lord Jesus Christ lang tayo mag-focus, diba? And you will see, sabi nga dito, there are lots of things that are burning us. Life is not easy, life is difficult, but when we concentrate at magtiwala lamang tayo kay Lord Jesus Christ, ang lahat ay malalampasan natin. Diba? Sabi nga, let's concentrate, wag nating, minsan talaga nadidistract tayo sa mga pinagdadaanan nating malakas na bagyo, pero lagi nating tandaan that wag tayo ma-distract, at lagi natin yung mata lang natin, doon lang tayo sa ating Diyos na buhay. Na sinabi niya nga, siya yung sovereign God, na lahat ng kanyang pangako kailanman ay hindi napako. Diba? So we have to get our eyes off circumstances. Don't look at the waves. Huwag tayong tumingin sa malakas na alon. The winds, the darkness of the night, and the darkness of the night. Then sabi nga dito, you might be sinking right now. Maaaring ngayon ay nararamdaman mo na ikaw ay lumulubog. Maaaring ngayon ay nararamdaman mo na ikaw ay nangihina. Ngayon, maaaring nararamdaman mo na walang pag-asa. Andun yung depression. Pero it's because one simple reason. You are not looking on Jesus. Ba? Magtiwala tayo kay Lord Jesus Christ. Magtiwala tayo, wag nating ibahin yung pagtingin natin. Wag tayong pilitin natin na mag-focus tayo kay Lord Jesus Christ. And you will not fixing your eyes upon Him. He's the author and the finisher of our faith. Si Lord Jesus Christ lang ang tanging katibayan, ang tanging kalakasan ng ating pananampalataya. Kung sabi nga dito, so Peter began to sink and often wonder how deep, diba? Si Peter, lumubog siya, and iniisip natin kung gaano kalalim yung pinaglubugan niya. Hanggang saan ba? Hanggang bewang ba? Hanggang leeg ba? Hanggang saan? Lampas tao ba? Was there a water right in the bottom of his lip? May tubig ba raw doon sa ilalim ng kanyang lip? Did we have sabi nga dito, did he have only one hand above the water? Isang kamay lang ba daw yung nasa taas ng tubig? And he was flaring before Jesus reaching out and caught him. And we need to cry out for God before we sink. Bago pa man din tayo lumubog, tumawag na tayo sa Panginoon. Huwag na nating hintayin na tayo ay lulubog. Huwag na nating hintayin na tayo ay malulunod. Huwag nating hintayin na dumating yung pinakamalakas na unos. Hindi pa man dumarating, tumawag na tayo sa Panginoon. Andyan lagi, handa tayo. Kung dumating man yung malakas na bagyo, meron tayong panglaban. Meron tayong shield because we are always praying to God. Lagi natin kinakausap ang ating Diyos. Diba sabi nga, let's pray, let's give time to God. Let's give time na bigyan natin ng pagkakataon, kausapin natin ng Diyos kasi that is the time na sasabihin mo lahat ng gusto mo sabihin sa Panginoon. And pag dumating yung malakas na bagyo, may pananggalang ka na kasi bakit? Lagi mong kinakausap yung kakampi mo.
si Lord Jesus Christ. Diba? Hindi pa man din dumarating yung malakas na bagyo, cry out to God. Sabi nga, before we sink, bago tayo lumabog, sumigaw ka na ng tulong sa Panginoon. Lord, hindi ko na kaya, tulungan mo ako. Iligtas mo ako bago pa ako lumubog sa sitwasyon na to. Diba? And you will see, andyan ang rescue ng ating Panginoon. Andyan ang tulong ng Panginoon. Lagi natin sinasabi, our God is a sovereign God. Hindi siya sinungaling na Diyos. Ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Kaya let's stand on our faith. Let's stand on our focus on Lord Jesus Christ at huwag tayong madidistract kung ano man yung nangyayari sa kapaligiran natin. But the point is, sabi nga dito, katulad nga ni Lord Jesus Christ, katulad nga ni si Lord Jesus Christ, ilang beses niya raw ni-rebuke, Jesus didn't rebuke, hindi niya daw ni-rebuke si Peter for getting out of the boat. He didn't rebuke Peter for walking on the water. He rebuked Peter for lack of his faith. Hindi niya ni-rebuke si Peter, hindi niya sinisi si Peter o hindi niya pinahiya si Peter or hindi niya kinantsawan si Peter, bakit ka lumubog, bakit ka hindi ka naglakad sa water. Ni-rebuke niya kasi, bakit? Kasi nawala yung pananampalataya niya kay Lord Jesus Christ. So, yun nga. But, sabi nga dito, sa fifth anchor of life, that is the power, His power of the power. Then, He will see us through. Sabi, sasamahan, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Doon sa verse 32 to 33, not only will help me to grow, but He will see me through in the storm. Hindi niya lang ako tutulungang lumago, kundi, sabi nga, sasamahan pa ako at tutulungan niya ako hanggang sa huli. Diba? Tutulungan ako ng aking Panginoon, hindi lang sa umpisa, tutulungan niya ako hanggang sa huli na aking laban sa buhay ko. Laban sa storm na napakalakas. Hindi niya lang ako tutulungan para ako'y lumago. Tutulungan niya ako hanggang sa katapusan ng laban ko sa buhay. Diba? When they got into the boat, the wind ceased. Tumigil, nung bumalik sila sa boat, tumigil yung bagyo. Diba? That was a miracle. Then those who are in the boat came in to worship Him. Sinamba nila and sinabi na, truly, you are the Son of God. Diba? Naniwala sila kasi pinakita ni Lord Jesus Christ yung milagro. Ganun din sa buhay natin. Diba? Well, let us always alam natin na si Lord Jesus Christ, He is the Son of God. Lagi nating tatandaan yan, na kailanman siya yung anak ng Diyos. Diba? Truly, He is the Son of God. Okay. Then the point is, when we are going through the storm, Jesus will reveal Himself, and He will never before. You will worship Him as you experience His power and His strength in your life. You have a power as well His presence, di ba? The more that we are going through the storms, mas lalong i-reveal ni Lord Jesus Christ kung sino siya sa buhay natin. Di ba? You will worship Him as you experience His power and strength in your life. Di ba? The more tayo na nagiging malakas gawa sa mga pinagdaanan natin na unos, sa pinagdaanan nating mga trials, sa pinagdaanan nating bagyo, the more nating marirealize at the more nating patuloy nating i-worship si Lord Jesus Christ. Ba? Then sabi nga is dito sa sabi, truly you are the Son of God. So the whole purpose of this story is for them to know that Jesus Christ is God, and for them to grow in faith, diba? Ang nilalaman ng ating itong ating preaching for today is just isa lang, just to realize that ang ating Diyos, siya yung tunay na Diyos. Siya ang Diyos na kailanman ay sabi nga dito, we need to grow our faith. Mas lalo nating palaguin yung ating pananampalataya. Hindi natin kailangan, hindi para panghinaan tayo, kundi mas lalo nating palakasin. God wants us to know that He is, and grow in your faith. Truly, you are the Son of God. So there were two first times in this history. The first time is to worship Him, and the first time He confessed Him. They grew in their faith, and even Peter grew in his faith when he walked in the water. So yun,
Mas lalo silang lumago nung nakita nila yung milagro na yon. Sana tayo ganun din tayo. The more na nakikita natin yung kabutihan, the more nakikita natin ang milagro ng Panginoon sa buhay natin, the more natin palaguin yung pananampalataya natin. The more nating ipakita sa Panginoon na nagtitiwala tayo, we trust Him. Hindi yung merong panahon na para tayo rin yung bagyo, tayo rin yung wave na paiba-iba rin tayo ng direksyon. Paiba-iba rin tayo ng kondisyon ng ating pananampalataya. Let's be straight, let's focus to Lord Jesus Christ at ipakita natin na nagtitiwala tayo na siya yung Diyos. Diyos na kailanman, na di tayo kailanman pababayaan at kailanman siya yung Diyos na ating pinagkakatiwalaan. At ang lahat ng kanyang pangako ay hindi nabiguto. Lahat ng pangako niya sa atin, ibinigay niya sa atin. So let's trust Lord Jesus Christ at let's surrender. Kung hindi natin kaya, wag natin kayanin. Kasi it is only Lord Jesus Christ is the answer. Siya lang yung kasagutan para magkaroon lahat ng katugunan, kung ano man yung mga kabigatan, kung ano man yung mga bagyong dumarating, siya lang ang solusyon. O hindi natin kakayanin without Lord Jesus Christ. So sabi, be still and know that I am. There is a word again. Sabi nga, be still. Tumayo tayo and know that He takes care of us by His hand. Andiyan yung kamay ni Lord Jesus Christ na laging handa tayong sagipin. Then sabi nga is, fix your eyes on Jesus Christ and know that He is God. Diba? So for our conclusion, the 5 anchors of the storm is the life. Number 1 is, the 5 anchors of storm of our life is, number 1 is His providence, na kung saan kung saan ay dinala niya tayo dito. Number 2 is His prayer. He's praying for me. He's praying for all of us. And number 3, His presence. He'll come to me in the storm of my life. Number 4 is His purpose. He'll help me grow. Tinulungan niya akong lumago at maging matured. And number 5, His power. He will be with me all through around. Aalalayan niya ako, sasamahan niya ako, at hanggang sa huli, siya ang Diyos na kakampi ko. Diba? He who begins a good work in you will complete until the end of the days of Jesus Christ. Diba? And so let's trust Him. So, hanggang sa katapusan ng ating pagdilingkod sa Panginoon, hanggang sa dumating siya, let's prove na we are trusting and we love Lord Jesus Christ. Huwag pa iba-iba kung ano man yung ating pananampalataya. Let's stick on our and let's be still. Tumayo tayo sa anuman, kung ano man yung ating kung ano man yung pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos. At huwag nating hintayin na magbabago na naman yung ating paniniwala. Kung kailan nagbago, dumating siya, so saan tayo mapupunta? So let's continue, let's focus on Lord Jesus Christ. Sa Kanya lang tayo. Huwag tayong mag-focus kung ano man yung mga distraction, kung ano man yung mga kaguluhan. Kasi ang lahat ng yan, alam natin na hindi tayo kailanman pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Diba? He will always be there at laging yung protection ay naandyan. Let's just focus on Lord Jesus Christ. Thank you.